So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na itinatanong sa atin ng ating mga subscriber dito sa comment section. Mga kamanok, hayaan niyo pong sagutin ko po ito ng buong kaalaman at makaasa po kayo na sasagutin ko to once na mabasa at makita ko. Kaya mga kamanok, lagi ko lang ina-advise sa inyo, sinasabi, if ever na gusto nyo po yung ganito klase ng segment, video na ginagawa ko, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin ang sarili mong katanungan dyan sa ibaba. Okay, so kung nagawa nyo na po yan, medyo marami yung katanungan, sagutin na po natin kaagad. Alright? So, ang unang katanungan po ay galing kay Carlo Batosingin. Ayan, so mega shout out Idol Carlo. Ayan, so ito yung tanong mo. Idol, magandang gabi. May tanong po sana ako. Yung hen ko, malatuba. Tapos, yung tandang ko, regular gray. Naglalabas po kaya ng kanawayon? Sana po mapansin. Salamat. Okay, so malatuba. Ibig sabihin, in other term, ito po yung gold. Gold na tinatawag natin. Okay, hindi ko masabi kung ito ba ay light gold o yung isa na dark gold na may halo na ng hatch. Hindi ko alam. Pero yung kanyang tandang is regular gray. Sabihin, talisayin to, regular gray ang tawag. So, naglalabas ba to ng kanawayon? Kamanok, ang pagkakaalam ko po sa breeding ng kanawayon, ito po ay nagsimula tama sa malatuba. Pero ang kanyang inahin dapat, okay, is silver gray. Pag sinabing silver gray, ito po ay maputing talisayin. Halos nagpuputi na po ito sa puti. Okay? Hindi po ito yung kagaya ng ibang madilaw-dilaw na talisayin. Yun po ang pagkakaalam ko dyan. Kaya po yung ibang mga breeders po, tandaan nyo, may mga breeders po ng kanawayon talaga na kahit kanawayon to kanawayon, ang breedings nila, talagang nag-feedback o nagto-throwback talaga ng malatuba kasi dyan po talaga sila galing. Okay, actually yung mga kanawayo na yan, Tagalog or native po ang kulay ng mga yan. So, dinevelop na lang po ng ng mga breeders, ng mga kilalang breeders at yung mga seryosong magmamanok hanggang sa napaganda po nila at naging maganda po ang bigayan sa merkado. So, yun po yun. So, kung akong tatanungin po ninyo, ang pagkakaalam ko dyan, ang breedings po ng kanawayon, bago po nila napalabas yung kanawayon na tinatawag, yun nga po, malatuba po ang tandang at ang inahin po is silver gray. Ayan. So, silver gray po ang kulay. Halos maputi na po ang pagkatalisayin nito. Okay, so, Idol, sana nasagot ko yung katanungan mo about sa breeding ng kanawayon na gusto mong palabasin. Alright, so Carlo, thank you. So, next question po tayo. So, ito galing kay Bablito Galdoza. Ayan, so ito yung tanong niya. Pag tumababa ang manok, Idol, di ba dagdag energy yun sa kanila? Actually, mga kamanok, yung taba po kasi, nagpapabigat yan ng buong sistema ng manok. Ibig sabihin, pag taba po ang nakukuha ninyo sa inyong katawan, bumabagal po. Bumibigat po ang katawan, nagiging matubig po. Okay, so dagdag energy ba to? Yes, madadagdagan po ang energy, kaso stress po silang gamitin yung energy dahil tumataba po sila. Hindi po nila kinakaya yung kanilang katawan kasi po, hindi po proportion ang building. Taba po ang na-earn, dapat po muscle. Pag muscle po, maganda po yung fiber ng muscle, magaan ng katawan, kayang-kaya po ng manok. Compared natin sa taba ang makukuha ng mga yan, babagal po ang mga yan. Babagal po ang mga yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, hanggat maaari, ayoko ng taba ang makukuha ng inyong mga alaga. Muscle, lean muscle. At wala pong namamasyal ng taba ang dala. Okay, natandaan nyo po yan. Lagi pong inaalis muna ang taba bago mamasyal para makapag-enjoy ng pamamasyal. Okay? So next question tayo. Ito naman galing kay Asebe Docris. Ayan, so mega shoutout sa iyo, Idol. Kamamay, pwede bang paghaluin ang Jackie Oats at dog food? Okay, so Jackie Oats and dog food parehas tong high in amino acid.
Okay, kung titingnan niyo po ang protein content ng dog food, masyado pong mataas to. So, kinakailangan natin ng mataas na protina para sa katawan ng ating mga alaga para mag-build ng muscle. Amino is a building block ng protein. Ibig sabihin, ang maliit na amino, pag pinagsama-sama, nakakabuo siya ng protina. At ang protina, pag nakain ng manok, na intake ng manok, pumasok sa katawan ng manok, siya po ang pagkain ng muscle. Mas maganda kung nag-workout yung manok, nai-stress yung kanilang muscle tissue para pag kumain ng protina, nagbibuild talaga ng muscle. Okay? So yan po yung kaisipan niyan. So ngayon, pag atin po itong isinabay sa fermented Jackie Oats, yung dog food na yan, ano po ang mangyayari? Makakakuha po ang ating mga alaga ng sobrang taas na protina galing sa dalawang pagkain na yan. Which is, kapag sumobra naman, hindi rin po maganda. Bakit po? Bakit po hindi rin po maganda? Kasi po kinukulang naman siya sa ibang mga nutrition requirement ng kanyang katawan. Hindi naman po pwede na puro protina lang at masyadong mababa ang carbohydrates mga kamanok. Okay? So, hindi po pwede yon. Kaya hanggat maaari mga kamanok, kailangan nyo rin pong balansihin ang pagkain nila. Kung maaari po pwede, 60% ng protina, 40% ng carbohydrates. Kasi ang mangyayari dyan mga kamanok, baka po magiging ratio ng kanilang pagkain pagdating sa kanilang katawan is 80-20. 80% ng protina, 20% ng carbohydrates mga kamanok. Kailangan kung ako sa inyo, kung Jackie Oats na lang kasi. Yung Jackie Oats, kaya niyong bigyan o higitan yung daily requirements protein intake ng manok kapag inihalo niyo po. Kaya sa paggamit ko niyan, nakikita ko na sapat na po, sakto na po. Okay? Ang pagkain na po pwedeng kainin ng manok through Jackie Oats. O kaya naman, kahit konti lang, huwag masyadong dadamihan ng dog food. Okay? Huwag masyadong dadamihan. Pwedeng maghalo pero huwag masyadong dadamihan o araw-araw. Kung pwede dyan, 3 times a week, pwede naman yan. Pero huwag naman po sana aaraw-arawin. Kung gusto nyo pong magdagdag ng protina o amino acid, sa pellets na po kayo bumawi. Okay, sa pellets na lang po kayo mag-adjust. Okay, mas makakatulong po ito. Kaso nga lang, medyo may kagastusan. Okay? Gaya ng ginagawa ng iba, nagdadagdag sila ng pellet na high in protein like platinum or po pwede rin namang hog starter pellet. Pwede rin po yun mga kamanok dahil mataas po ito sa protina which is madali pong i-absorb ng katawan ng manok. Okay? Tapos, binabalansi po ito ng fermented Jackie Oats dahil yung pagbigat po ng manok dahil doon sa hog starter pellet, binabalansi po ni fermented Jackie Oats dahil mataas to sa fiber, sinisip-sip niya yung bigat ng manok. Yung posibleng maging bigat ng manok once na nakakain ito ng sobrang protina. Kasi pag masyadong maraming protina mga kamanok, bumibigat po ang manok. Okay, bumibigat po ang manok kapag masyadong protina, which is buti mayroong fermented Jackie Oats na siyang bumabalanse ng timbang ng manok, ng bigat ng manok. Okay, so balansehin lang po natin. Okay, then atin pong i-monitor kung ano magiging hipo ng manok. Pero para sa akin, with fermented Jackie Oats, nakukuha na po nila. Kung kinukulang sa pangangatawan, nag-a-add na lang po ako ng pellets para doon sila makakuha ng extra protina. Okay, so next question tayo dito. So ito galing kay Billy Cancino. Ayan, nag-shoutout sa iyo Billy. Idol, anong oras magandang magbigay ng pamurga sa manok? Kasi nagbigay ako ng 9 AM sa 1-year-old ko. Nag-abroad. Heat stroke bigla. Okay, actually mga kamanok, wala pong koneksyon ang pagpupurga sa nangyaring pag-abroad ng inyong mga alaga. Possible, nasakto lang po ito, nagkataon ng inyong mga alaga mahihit stroke dahil sa init ng panahon ngayon, di ba? Ang init naman eh. Ang huwag nyo lang pong kalilimutan, dapat meron po silang access sa fresh water every time. Lagi po sinasabi yan sa inyo, every 9 AM, 12 PM, and 3 PM ng hapon, nagpapalit kayo ng painom. Kasi may mga manok po talaga na pagka ang inyo pong painom ay nainitan or nakita niya na kanina pa or kahapon pa dyan, ayaw nilang uminom. Pero pagka nakita ng manok na pinaltan nyo po yung painom, fresh water, umiinom po sila. May mga ganung mga manok. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Siguro, mas gusto rin nilang uminom o inumin yung mga fresh water na
kita nilang pinapalitan. Kasi alam din siguro nila na, ito, hindi to magandang inumin kasi nainitan na parang nasa-sense nila na magkakasakit sila pagka ganon. Kaya hanggat maaari mga kamanok, may access sila sa fresh water. Tapos yung pagpupurga, ang mas maganda kong i-advise sa inyo, i-recommend ng tama at oras, okay, ng tama sa oras. So, 10 p.m. ng gabi. Okay, 10 p.m. ng gabi kasi po, kung kayo po ay nagbibigay ng pagkain sa hapon, possible sa alas 10, ano na po yan, malapit na po siyang ma-empty o empty na po yan, mga kamanok. Para sa ganun, kapag wala na po laman yung kanyang sistema, yung mga bulating nakakapit sa walls, pagdaan ng pampurga, so madali po niyang ma-absorb yung pamurga at madali po silang maire-release sa katawan ng manok. So gawin mo to, kung ayaw tumaba ng manok mo, gumanda ang katawan, bumulto. So every 3 weeks ang gawin mo. Minimum ng 3 weeks para sa ganun, yung mga mapipisang bulate, may release ka agad palabas sa katawan ng manok. Okay? So, wala pong connection mga kamanok yung pag-abroad ng manok ninyo pagdating sa pagpupurga. So, advice ko lang palagi siguro sa inyo, kailangan wala pong laman yung sistema ng manok na pagkain para po madali po ang pagpupurga at pagpa-flush out ng mga iba't ibang bulate sa katawan. So, yun lang mga kamanok. Sana makatulong ang simpleng tips na to pagdating sa ilan nating mga subscribers na nagtatanong. At syempre, para na rin sa mga makakapanood ng video na to. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Bye.